Abangan ito, ha? Nagiging mainit itong early game kasi ito ang kwento ng Uranus jungle eh. Kapag ang laki ng lamang mo sa early game, napakabilis mag-shift ng trajectory ng laro. Pero one thing na kailangan consider natin for the side of Smart Omega is kapag na-punish nila yung XP Benedetta, medyo bababa yung tempo ng AP Bren. Knowing na late game pa yung kanilang marksman. Pero nagawa nila ito nung game number 1. The question is, can they replicate it on game number 2? Pero Midnight, may konting history ba tayo dito sa pinagmulan talaga ng Uranus Jungle? Dahil marami rin ako nakikita nagko-comment during MSC. Ang pinaka ano talaga niyan, ang pinakaunang labas talaga niyan ay RG, syempre. Maraming medyo malalakas ang loob na mag-flex ng jungle, pero mamaya natin pag-usapan niyo kasi may sagong nilalabas. Si Haji. Okay, ngayon layo muna ang mga miyembro dito ng AP Bren. Pero naalala ko nga, oo nga, no, puro sa mga RG din na uso yun. Naalala ko yung mga ginawa nila Rafflesia, yung mga Digi Feed. Yes. Parang RG din na una yun, eh, no? Ang pinakauna ko na alala na nag-Uranus jungle in the past year is si Nacho. Si Nacho. Oo nga pala, Si Nacho, men. Kaya marami ka rin matututunan sa pag-RG. Alam mo bakit? Kasi binan yung ruby niya. Oo nga pala. So pagka pa nung ruby, kumuha siya Uranus jungle, first item Sky Piercer. iba to, ha? Pero striktong patnubay po. Pawang professional. Pawang professional. Ito yung kanilang mga sinubukan sa iba't ibang aspeto, Tama. sa Scream, RG, training. Dumaan sa ano yan? Dumaan sa science lab. May simulation po May yan. QA pa dyan, may nag-QA may pa. nag-QA, may nag-protocol testing. Tsaka yung na-reach na yung KPI niya Yes. para magamit officially dito sa FPL. Maraming So, kinecklist yan. Pero hindi biro po ang isang Uranus jungle kasi mamaya lalo hawak na ni James pa. Sakita Ayan, natin oh. yung growth niya and there's no one to totally catch him or hold him down eh. Oo, ito yung ano yung kahit anong ibigay mo sa kanya, within 3 seconds, parang tapos na yung problema niya. Oh. Ayun, nabuo na naman buhay, naman si James. Aray ko po, kailangan lumayo ni James dito habang si Lord JM at magiging target! Pinagsasabak din ng Super Yoshi ngayon naman niya, habol pa! Nakulong! At nakulong yung dalawang miyembro, pasok din! Aray! Itong si Ryzen at nakakuha ng kill, tatlong napatumba para sa Epibre. Pero Shizoy sumama na rin at nakapatay si Hajel na maalam. James Pangboy pa rin! Oh my Nakuha pa ng goodness! isa, pindot-pindot lang ng first and second, pero dito mamamatay na siya. Pero ang ganda na naging palitan na yun, ha? Pero ano, laki nung lamang na nakuha ng Smart Omega. Sila yung unang nakakuha ng kill. Medyo napasubsob si Lord JM. Hindi niya in-expect na ganun kataas yung damage output ng Smart Omega. I think full stack din yung passive. Nung last ulit kanina, nung tumama yung Phantom Execution doon sa follow-up niya kay Super Yoshi. Kaya naubos yung AP friend. Pero at the end of the day, sila pa rin ang makakakuha that burst mula kay Aqua at si X-Nova. Men, may bagong duo May bagong duo na nabubuo. May sariling utak yung dalawa, men. Sabi nila, wala si Ryzen. Sure ako nasa buff pa yan. Ang ganda nung ganong klaseng mga improvising na plano para sa AP Bren. Doon sila nakalamang. Pero talking about for Smart Omega, that's the trend naman. Magandang huli, kulong kay Super Yoshi. Technically, yung face break lang yun eh. That's it eh. Nag-antay na lang ng follow-up. Oo, nahirapan din si Lord JM eh. Again, in-underestimate niya yung damage dito ng mga miyembro ng Smart Omega. Pero ngayon, dapat hindi na mangyari yun. Kasi nabigyan na, nasample na si Lord JM. Para sabi niya, ayan na, wala ka na ibang gagawin. Lalapitan mo na lang. Pero kung sa paglapit lang, lugi si James ba? Walis! Daming dash niya na. Lord JM, nakikipagkabulaan. Dinadodge lamang dito, double dash. Referee pa! Naku, may outplay yata na magaganap! Aqua and Lord JM, ladies and gentlemen. Ginanon-ganon lang si Ryzen. Sabay sticker eh. Sabi niya, sige na, mali na yung ginawa ko kanina, pero mali din yung ginawa mo, nag-dash ka sa harap ko. Okay, lalim ni James Max dito. Pero kasi Uranus, siyempre. Wala boss eh. Ayan na, pinagsasapak, pero buhay pa rin. Napakakuna talaga. Ay, ang hapde. Kaya lang, walang malakas sa marami. Pero dito na! Ay, buhay pa! Lumilipad din si Aqua with that feather there strike. Palong-palo ang AP Bren ngayon. Hindi pa sila tapos dito. Netsky, magiging target ata nila. Pero sabi nila, sige, Iskapong, balik uli sa rotation. Sabi talaga ni James Wang, boss, tinesting ko to, nakailang QA kami, nakailang experiment kami. Kapag hindi ako mamamatay, hindi ako mamamatay. And sa perspective ng Smart Omega, ito yung mapapasabi ka, ba't may ganitong hero? Dapat bawal to eh. Araw ko po. Oy, mainit ka, Nets, ha? Netsky, humahabol. Pero si Aqua, killing spree na. Ito, kung kanina, medyo tahimik si Aqua gumalaw. Ngayon, Ay!
sa may flicker para kay Super Yoshi at nakabawi sila ng kill. Grabe naman yung mga flashy plays mula sa mga players natin. Hindi na dinaan sa macro, men. Dinaan sa micro. Tsaka ayaw nilang patutukan, pababaran yung isang nangyari. Pinalitan na naman nila on top. Oo. But we have to discuss na ito talaga yung pinaka-kinocall for ng Uranus ni James Banks. Manggulo, sa kanya nyo i-exhaust. Tapos follow-up lang nung ibang mga member for EP Bren. So far, even Shizu is doing a great job Aqua! Pero Aqua and Haji. Grabe. Sakit. Nahihirapan si Haji doon. Okay, James. 3v3 ang magiging laban. Ryzen, Phantom Execution nagamit. Retria na lang! Pero ang naman with a million moves ang nakakuha doon sa may Lord JM na nakapitas din ang kill. James Punks, naku po, tumatrabaho at umaagaw na ng mga resources. Sobrang genius nung move ng AP Bren. One time lang nakita na naghiwalay yung Lancelot, yung trio mid na Smart Omega. Yung zone na ginawa ni Aqua, sobrang importante nun. Kasi gana tong lineup ng Smart Omega kapag sama-sama sila. Literal, kailangan mong dalhin yung barangay para si Uranus. Pero kung 1v1 lang yung Uranus, kahit 1v4 yan actually, basta walang dagdag damage dealer, kaya ni James Punks lahat yan. Oo, para Smart Omega, dahil sa barangay, kailangan rumonda rin ng mga tanod sa iba't ibang street. So, obligado yung EP Bren na, pre, walang mga bantay dito. Isa-dalawa lang yung nakikita ko. At tulad nito si Haji, nag-iisa. Nakalabas si Ako eh. Kung baka ano siya, respondent eh. Yung scouting ng Omega dito, yung pagpapatrol, naharangan eh. Scout report. Gandang intel ito para sa EP Bren. Na for Smart Omega. The struggle is real. Ang daming nanggugulo kay Ryzen po dito. Okay, tsaka ang mahirap dito, no, yung manggugulo sa'yo, hindi mo basta-basta matatakbuhan. Oo. Kunyari, yung Benedetta o kaya itong Uranus, puro sakit sa ulo to eh. Oo, ang masakit sa ulo dito lalo for Smart Omega, no? Kahit makalagpas ka sa stage na, okay guys, kaya na namin yung Uranus. Ang tanong sa'yo ni Shizu, ako ba kaya mo ko? Kasi may clone lead game pa. O yun lang, naging tanong dito, kaya ba Ayan, nila oh. makaligtas? Hindi, kasi si Lord JM, sinagot kagad yun. Pwede pa isa. Ay, mamasok may madalikuran ngayon, ay napagdali sa Summon Force. Pero kailangan lumayo ni Netsky, hindi niya fully mamamaximize yun. Pero si James Mac, tingnan mo naman, pasishish lang ang ginagawa. Sinasano lang, pinapanood lang ang barangay. Grabe. Na panat-panatan, balik uli yung buhay, oh. Tsaka tignan mo yung habol nila, parang Ayan sige, naman. makikipaglaro sila. Hala. Makikipaglaro sila sa Omega, men. Si Shizu, trabaho na naman. Ay, hindi makapaglaro si Ryzen, ginugulo lang palagi. At si Shizu kumuha na rin ng Tori sa taas. Laro na nga. Ginagawa Nilaro pa pa. nilang laro. Kasi imaginein mo to. Gusto lang naman lumaro ni Ryzen pero pilit siya pinapalayo. And even targeting ako, ang gagawin lang yan, lipad lang wings by wings. Hindi pa nga siya nag-purify by the way. Ito yung mga mga kaibigan mo nung bata ka, pupunta sa barangay mo, tapos sisigaw, laro tayo, sumakit ang ulo mo. Hindi ba apir tayo yun? Hindi, laro tayo. Sino naapiran dito? Si Netsky kagad. Ang napatay, again, 2 deaths. Grabe Para yung sa macro. pinakamagaling na gold laner sa Pilipinas. Okay, balikan muna natin. Kasi for AP Bren, muli, ang kanilang edge ay kapag ka may mga nahihiwalay, binibigyan ni James Banks. Sakit, oh. Ngayon, for Smart Omega, they realize na, oo nga, no? Kaso, parang hindi pa rin nangyayari yung action plan dito midnight. Ang hapdi ng first kill. Si James Punks nakadepende na kasi sa stocks yan, mga kaibigan. Kapag kayo ay hindi naglalaro Uranus, ganito kadaya yung Uranus ngayon, lalo kapag well-fed sa early game. Napakahirap ng... ayun, tinan mo naman, oh, tumayo lang si James Banks. 20 stacks. Kompletos, Recados, at si Lord JM. shit. Kung saan nanggagaling ang AP Bren, na sakit sa ulo. May damage pa yun ka pang kailangan intindihin. Kumbaga, yung lineup ng Smart Omega dito, kaya naman na lumaban eh. Kaso, yung ginagawa ng AP Bren, ang nilalaro nila, aside sa hero sa Smart Omega, yung mapa lang talaga. Yung pangmamama nila na yun, map macro. Macro. Ay! Oh my goodness! Nadon siya yun, paano execution? Buti na lamang ay nabuhay itong si Ryzen. Ngayon, si Haji ay humabol. Flicker na, bitawan na rin pero lumilipad yung munting ibon. Hahabulin natin tatlong miyembro mula sa Smart Omega. Pero sabi na, sige, back na lang. Okay. Andun pa rin naman yung micro, technically. Pero nakakabigla kasi na for Smart Omega, it took what? Multiple stashes and outplays for Ryzen to totally shut down dito. Oo. Si si Benedetta Si Lord JM. Oh, imagine mo ginawa mo yun, tapos pag makikita sa mid, may Uranus na nakatayo. Guys, wala kami skill ha, may Uranus sa mid.
Yun nga, ayan na, naku, sisipa na naman si X-Nova! At nakakuha ng kill si James Punks. Ngayon, kailangan tumuwi si Ryzen. Paano si Walang damage! Kasama pa rin si James Punks. Sabi na, nasan yung damage nyo, guys? Ngayon, layo na muna siya dito. At masakit na rin, actually, si Haji. Kaya lang ang problema kasi pag continuous damage mo, mas gusto ng Uranus yun eh. Kumukunat siya, nag-up yung stacks ng Radiant Armor. Tsaka by the way, hindi si Haji yung masakit, yung Tore. Yung Tore. Nakadalawang tower shot yung Tore kay James Punks eh. Tsaka ito for Smart Omega, discuss naman natin conditions. Kasi nung una, di ba, nakapag-pull off ka na magandang fist break na corner dito Yes. si Super Yoshi. Pero bakit nagiging messy tignan yung nangyayari? Kasi nahuuna yung AP Brent tulad ito. Ayun na nga, nauna na kagad pero si Ryzen pupunta dun sa Lord pero hindi nila pinapalaban yung Lord. Ryzen! Ayaw nila pa si Lord. Wait lang. Nakuha si Ryzen ang kill. Habang si Netsky nandito, sasayaw-sayaw din Lord Jay with the double. Pero nakuha na ni James Pack yung Lord. Pakilala si Netsky dito. 3-man down. Actually, 4 nga ang napatumpa ng AP Bren. Smart Omega. Medyo kinakapos. Nakahanap sana ng sagot si Ryzen. Nakita niya nag-BMI. Yeah. Si Shizu nag-blazing duet sa may bandang likuran. Inabot niya with the Phantom Execution para mapatay yung damage dealer ng AP Bren. Ang problema kasi, ang daming damage dealer. Sama mo na si Lord JM, sama mo si Aqua. Kahit yung Uranus men, napakahapti niyan eh. Lahat sila pwedeng mang-shred eh. Kung sino man humarap, bumabat for Smart Omega. Now, nakita ko rin na parang may sense of urgency for James Punks. Wait, yung Lord nga pala, binalikan niya pa. Kinuha at sinicure pa nila. Pero bago lahat, may isipan na magaganap pa. Okay, meron siya gagawin. Ang nilabag ni Netsky yung kanyang skill. Ngayon si James Pack yung gigit. Nilagat na ng person na ginawa dito ng Smart Omega. 2-man down. Finally, napatay muli itong si James Punks. Pero si sumaybad ng gitna naman, si X-Nova and the rest of AP Bren ay lalayo na rin. Ang ganda pamatay sunog nito ha. Oo, kumbaga, pang-repel to ng momentum ng AP Bren. Abot! Habol pa, Blazing to West. Pero hindi na gumawa dito si Ryzen. Alam niya na wala na siyang extra dash. Pero Lord na lang ay hahabulin at sasalubungin ng Smart Omega. Iba gumalaw ang mga Class S. Iba. Mula dito sa Smart Omega Ryzen na naaabot niya yung Claude. Pati na rin si Super Yoshi na S din naman. S-Class entry doon sa may baba. Medyo unwarranted yung pagpasok ng AP Bren. Sana hinayaan lang nila yung Claude na pumush ng middle lane. Pakita lang nila yung Benedetta. Pero nag-commit sila and wala doon yung kanilang primary damage dealer. Unfortunately for them, namatay kagad si Lord JM. So hindi nag-supplement yung kanilang pag-tank ng mga damage ng Omega kasi hindi rin nakabanat yung Benedetta. So, tinik na ng Omega yung advantage na yun. Sinubukan nilang patayin yung Uranus. And fortunately for them, ngayon, kumpleto yung kanilang damage output. But they still have to worry about the impending late game power spike ng Claude. Lalo ngayon, meron ng Winter Crown and papunta na rin ata sa kanyang Malefic Gun or / Malefic Roar. And by the way, naka-BOD na rin dito si Lord JM. Pure So we could damage. definitely expect later. Hindi nga later, baka maya-maya lang dito. Uy! Sa gitna na pwedeng dumalin naman dito si Lord JM. Pero Nakita mo yun? Tinatch yung Yung Tornos. Tornrose. Grabe, no? I mean, sobrang kalkulado niya. Yung, di ba, cone shape kasi yun. Oo. ayan na naman tayo, naglalabas na naman ng mga panukat eh. Si itong AP Bren, ang daming T-square, protractor, May ruler. squala pa. Oo. Kung ano-ano na lang inilalabas na panukat dito. May weighing scale yan, pre. May weighing. Sabi nila, okay, mataba na si Shizu. Parang kailangan na muna natin na magkaroon ng action plan. In-game po in-game In-game. Hindi in real life. Mataba na yung Claude. Well Okay? farmed. Well farmed yung Claude dito ni Shizu. At kung kanina nahuhuli siya, so mas naging wary sila sa formation. Mas dikit sila ngayon. Eh nakikita natin hinahayaan muna nila Bren, si Lord JM na humanap ng paraan. Looking at the gold leaders, by the way, nangunguna pa rin naman si Ryzen. Problema kay Ryzen, wala kasi siyang freedom kanina pa. Oo. Gigil na siyang dumamage, gigil na siyang mag-micro, pero hindi nga siya nabibigyan ng pagkakataon dahil laging may nakasunod. Ito yung sinasabi nating problema kanina nung kinuha dito yung Lancelot. Walang reliable way for them to actually catch the Lancelot. Kahit yung kick ay hindi na ganun ka-reliable kasi may window lang yung duration na kick na pwede mong i-chain CC yung Lancelot. Lalo kapag full stacks yung brute force dito nung Lancelot. So si Ryzen ay may capability na mag-dash-dash lang sa teamfight. Yan, tulad niyan, pwede siya pumasok. Dahil alam nila walang purify si Aqua! Nabigyan kagad si Aqua dito ngayon. Kulak, alam nila, no, para din sa AB Bren, pero sumipa na rin si X-Nova. Ay, nakikita Andun Shizu. at nagamit yung Winter Crown at namatay. Then dito si James. Shizu will go down as well. Pero si X-Nova kailangan matras. Oh my goodness, Ryzen. At naku po, tatlo ka agad ang nakuha. Ryzen? James versus Ryzen. Nakikipaghabula pero masakit na rin. Retribution actually na force para kay James Pack. And libreng Lord ito para sa barangay. Sobrang importanteng traction pulse mula kay Haji. Doon nagsimula lahat
Napaaga kasi yung wings by wings ni Aqua. Napano siya ni Haji. Kinailangan ng Purify yung kanyang mini stun. Yeah. And then nakakita ng wave. Si Ryzen sabi niya, pwede kong pasukin to. Lalo meron siyang brute force. Ang dami niyang dash with a cooldown reduction. And again, hindi reliable yung kanilang crowd control. Kanina sinubukan ni Xnova na habulin yung Lancelot. Pero because of the stacks mula sa brute force, ang bilis maglakad. Tama. Nung Lancelot, nakalayo kaagad siya sa Cho. Even though nag-flicker pa nga si Xnova and nang nasipa pa si James. Magkaiba kasi yung chase sa catch. Yes. Oo, nahahabol nyo yung Lancelot ni Ryzen. What about the catch part? Kasi kung ulihin mo man yan, technically speaking, sinabi nga natin, napakadaming iframes pang dash dito ni Ryzen, even other members. Pero Uy, for pansin, Smart sila. Omega, they're catching up behind dito for AP Bren. Sa may bandang gitna, ang kanilang puwersa. Okay, traction Ryzen! force. Gamit, pero si Ryzen, ay Whoop. tumatawin si Building Gold. Wings by wings para kay Aqua. And gugo na sila dito na tunawin ng mabilisan nitong Lord. Xnova ay naghahanap din ng magiging target. Pero matagumpay ito para sa AP Bren. Pero kung speaking of tagumpay ito sa Omega kasi yung lalim ng tinawid nila from minute 1 hanggang ngayon. Sila pa nga may hawak ng gold lead eh. Kumbaga, kahit sabihin ng AP Bren dito, marami silang damage, marami silang ways to actually win the team fight. Si Ryzen pa lang, ang dami ng dash. Okay. Ang daming kailangan intindihin ng AP Bren. Ang daming version ni Ryzen yung kailangan nilang tignan. Yung Lancelot na pumapasok, yung Lancelot na nanggugulo sa loob ng team fight. And then you also have to worry about yung traction pulses, yung pwesto ng Zaman Force, and then yung ultimate fighter na kanina patahimik lang. Ngayon, problema na kasi may humaharang na doon sa Claude. Kanina sabi natin parang chaotic, pero there's beauty in chaos ngayon Yep. para sa Smart Omega. Now, they have the upper hand, naka-abandon na sila finally. And even yung hiding spot sana for Xnova hindi na nangyayari. Ryzen. There's going to be a traction pulse. Ryzen Ayan, and alam James Pax maipit! Ngayon, ma-burst ba nila? Pero nagamit din yung Winter Crown. Habang blazing duel para kay Shizu. Nagamit din yung Winter Crown. Umapatay din si Aqua ngayon. Nakikipagsabayan ng Smart Omega. Shizu? James ay mamamaalam din. Same with Xnova. Oh, no. Dalawang napatumba para dito sa AP Bren. Habang isa lang mula sa Smart Omega. Pero dito pa yung next wave, ha? Isa pa. Okay. Grabe yung... Oy! Ay, naku po, namatay! Lord James is down! James Pax ay tumatakbo. Ito na ang pagbawi ng bagong barangay. Phantom Execution. Yung wave ay sasalubungin na rin ni James Pax. Pero hindi yata siya aabot. Namatay din si Ryzen, save ni James Pax. At si Haji ay nakakuha din ang kill. Itatabla! Serye na ito. Omega takes a game at number 2.